At dahil dyan, hindi na nga pwedeng maging mga state witness itong mga diskaya. Bakit? Ba't hindi sila pwede maging state witness? Ayun. Kasi ang tinuturo yung mga congressman. Tapos ang nagsasabi na hindi sila pwede maging state witness, congressman. Ay, Diyos ko po. Eh, miski naman ako eh. Ako tinuturo mo. Tayo na tapos maniniwala ako sa'yo. Gago ka ba? Sasabihin ko sinungaling ka. Sasabihin ko demonyo ka. Sabihin ko na sumasamba ka sa, sa satanas. O umiinom ka ng dugo. Gagawin ko lahat para hindi ka paniwalaan. O, hindi pwedeng maging na masali sa witness protection. Putangin lang yan. Alam nyo kung bakit ayaw nila itong masali sa witness protection? O, kasi nga, pagka witness protection mo to, pwede silang magsalita ng kung sino yung mga kasapakat nila. O, wala sila sa witness protection. Ba't pa ako magsasabi? Bakit pa ako maglalabas ng mga saloobin ko? Parang yung sinasabi din nung DPWH na si Bryce na magsasalita ako pero bigyan nyo akong immunity. O bigyan nyo ako ng dito, wag nyo ako ibalik sa Senate. Magsasalita ako, di ba? Ito, parang nanghihingi ng witness protection program na para magsalita siya. Ito, nagsasalita, naglalaglag ng mga pangalan, humihingi din ng protection, tapos ayaw niyong ibigay. Hindi naman ibig sabihin na papasok sila ng witness protection. Wala na silang kaso eh. Hindi, kasuhan pa rin ng pagnanakaw kung nagnakaw. O sige nga, anong balita na to? Pirmahan ni Senate President Tito Soto ang sulat ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sana sa Department of Justice na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Diskumpiyado kasi siya rito. Nasa frontline ng balita yan si Kari Cator. Ito ang liham ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sa Justice Department na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico o Curly at Sara Diskaya. September 8 ang petsa niyan at nakapirma si Marcoleta. Pero kapansin-pansing walang lagda ni Senate President Tito Soto. Paano? Galit yung pamangkin. Ginamit yung pamangkin. Pinapunta ng Congress. Hindi, ito, analysis ko lang to. Mali to. Hindi to totoo. Hindi to totoo, sinasabi ko na. Pero pwedeng nangyari to. Pwede. Pero hindi to totoo. Promise, hindi to totoo, hindi to totoo. Sasabihin ko lang, pero hindi to totoo. Huwag niyong paniwalaan. Siyempre, tiyuhin, Soto, pamangkin, Soto. Punta ka dun sa Congress. Connie Reyes ka dun. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman. Yung Bryce. Kasi tinan mo, alyado talaga itong Soto ng mga kalaban ng mga Duterte dahil BBM siya eh. Pinsan ni BBM yung speaker sa kabila, nadadama yun eh. Kaya si Soto gagamitin niya lahat ng kapangyarihan niya para mailigtas yung mga tropa pits niya. Hindi ko nga alam kung anong mga ipinangako niya sa mga senador, bakit niya napaboto sa kanya. But definitely, pustahan tayo yung prime water, hindi na yan iimbestigahan. Sabi nila noon, iimbestigahan yan, di ba? Hindi na yan maiimbestigahan, pustahan tayo. Di ko rin alam kung ang isa sa mga hiningi ng mga nandoon is wag i-impeach si BP Sara, hindi ko alam. Pwede rin yun yung hiningi nila, maaari din. Pero sa kaso na to, kita mo si Vico Soto, wala namang maganda sinabi doon sa Congress. Nagano lang doon, nag-declamation lang doon, nag-speach lang, nagayaw-yaw lang doon. Diniin lang niya lalo yung mga Diskaya na umamin naman na. Tama, walang pirma yung tiyuhin. Bakit? Galit kasi si Baby Vico eh. Inapi kasi nila si Baby Vico, yung sanggol nilang mayor. Kaya ayan, nagsusumbong siguro dito sa tiyuhin. Yung tiyuhin, lalong ginigipit yung mag-asawa na kalaban ng baby nila. Kawawang bata, putya. Sabi ni Soto, hindi raw pwedeng makakuha ang mga Diskaya ng proteksyon ng gobyerno pero ang dami nila umanong nakuhang pera ng bayan. Hindi. Humihingi lang sila. Nagwi-witness na nga sila. Ba't nyo ba sila pinatawag dyan? Kaya nyo sila pinatawag sa Senado para magsabi sila ng totoo. Nagsasabi sila ng totoo at delikado yung truth na meron sila. So, hindi naman nila sinasabi na witness protection, witness ako, pero hindi naman pwedeng, sir, magwi-witness ako, pero hindi mo ako kakasuhan. Wag kayong pumayag pag ganun ang usapan. Pero kung witness protection lang, poproteksyonan nyo sila para hindi sila maabot noong mga congressman na binabanggit nila. Halimbawa, tinan mo. Sinabi ko magnanakaw si Tito Soto, halimbawa. Tapos hindi ako nagtatago, nandito lang ako. Di pupuntahan ako niyan dito. Tapos sasabihin niyan, pwedeng bayaran kita 100 million. Huwag mo na ako idamay. Sabihin mo na, hindi, nagloloko lang ako, joke lang 'yun. Alam mo, maabot ako eh. Pwede akong ma-witness tamper, di ba? Pwede akong ma-bribe, pwede akong ma-threaten, pwede ako actually patayin.
So I need protection. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko, but it will never, hindi naman ibig sabihin nun na magkakaroon na ako ng immunity eh. Liable pa rin naman sila sa mga kaso sa ombudsman at sa pagnanakaw, plunder. Liable pa rin naman sila eh. Wala naman sigurong kontrata na magwi-witness ako pero bawal nyo akong sampahan ng kasong plunder, bawal nyo akong pasampahan ng kasong ganito, ng kasong ganyan. Huwag kayong papayag pag ganun. Pero kung ang gusto nila proteksyon para hindi kami mamatay, masabi pa namin lahat ng mga gusto naming sabihin at kung sino yung mga kasama namin, dapat talaga pinoproteksyonan mo. O tapos pagkatapos ng lahat na yun, na-confirm ninyo, o kasuhan na tong mag-asawa na to, dapat to nakakulong. O hindi natin dapat pinalalamon to. Dapat ganun, sir. Hindi yung unfair. Gagamit pa kayo ng kababayan naman para kang pamangkin mo, kababayan, mga bayang Pilipinas. Unfair sa mga kababayan natin yun. Diyos ko. Nakita nyo ba yung ginagawa nila dun sa Bryce, dyan sa Congress? Puta, kulang na lang, pulbuhan nila. Antakin mo yung Bryce, kinukumpronta niya yung kaparehas niya na resource person. Sinasabi niya, ay, mali yan. Mr. Chair, mali yung sinasabi niya. Imbitado pa nga siya sa birthday. May ganun-ganun pa siya. Diba? So, doon, pwede. Dyan, hindi. Ay, Diyos ko po, Tito Soto. Dapat din daw magsabi ang mga diskaya ng totoo. Ayan na nga, nagsasabi na nga ng totoo. At paano natin malalaman kung totoo o hindi sinasabi nila? O, iimbestigahan nyo yung mga congressman. O, di ba? Iimbestigahan nyo yung congressman. Ngayon, kung gusto nyo talagang may managot dito, sampahan nyo na ng kaso sa korte. Ganun lang kasimple yun. Iba raw kasi ang sinasabi nila sa Senado at Kamara. Binigyang diin pa ng Senate President ang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sinungaling ang Siyempre, pamangkin mo yan. Tangina naman. Ano ba naman? Ang bobo ba kami? Natural, maniniwala ka sa pamangkin mo. Binibuild up nyo yan eh. Iba naman to si Tito. mga diskaya. Nagawa nyo naman tanga ka eh. Bago yan, inamin ng abogado ng mga diskaya na umaasa silang mailalagay ang mag-asawa sa Witness Protection Program ng DOJ. Pinanindigan pa nilang hindi selective o hindi nila pinili lang ang mga taong pinangalanan nila na kumikickback umano sa flood control projects. Ang sentro kasi ng pagdinig ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Meron ding time ni Ma'am Gloria, time ni President Pinoy, time ni Pinoy, Duterte, mas talamak nga lang ngayon. Wala akong selective memory rito. Wag ho nating... Oh, mas talamak lang ngayon. O bakit nyo? Dahil talamak ngayon, ayaw nyo nang pumayag. Gusto nyo talamak lang nung panahon ni Duterte? Hindi nga eh. Hindi nga ganun nung panahon ni Duterte. Panahon nga ngayon nagkakaganyan eh. Bakit pinipilit nyo? Eh talaga oh. Ilihis. Okay? Yung laman ng affidavit. Sinubukan pa nga raw magsumbong noon ng mga diskaya sa dating kalihim ng DPWH. Nagsumbong siya kay Secretary Bunuan pero hindi pinansin. Gayunpaman, nakahanda raw ang kanilang mga ebidensya. Kabilang dyan ang sinasabing ledger at mga contact number at text message ng mga kumukuha o May ebidensya, ledger, contact. Ayaw nyo ba malaman yun? Di ba dapat mas eager tayong malaman doon? Sige, bigyan natin sila ng assurance para mas marami pa silang masasabi. Kasi if you do not keep them safe, kung hindi mo sila poprotektahan, putang ina, bukas patay na tong dalawa na to. Ano pang natin? Kasi hindi na makakapagsalita ang patay. Pag namatay itong mga to, wala na itong mga masasabi. So, pag may nangyari masama dito, Tito, sagot mo. Kasi hindi mo sila binigyan ng witness protection program. Ng witness protection, napakaselan ng mga information na binibitawan nila. Nilalabas na nga nila kung sino yung may mga kasalanan tapos hindi nyo pa poprotektahan. Kung gusto nyo, yung Bryce, protektahan nyo rin. Pero hindi siya dapat immune sa kaso. Dapat makasuhan at makulong yun. Umamin eh. Ito rin mag-asawa na to, dapat to makulong at makasuhan. Lahat ng ari-arian ito hanggang tumira to sa ilalim ng tulay. Gawin natin. Walang problema yun. Maganda yun. Kung talagang nagnakaw to, go, go, go. Ano yan? Pero yung pipigilan nyo, yung mag-asawa na magsalita dahil hindi tinuturo yung mga Duterte? Dahil lang tinuturo si Saldico at si Romualdez? Mali yun na Tito Soto. sa kanila ng SOP o kickback. Hindi ho niya isasakripisyo yung buhay niya, yung pangalan niya,
kung hindi niya kayang panindigan. Una nang sinabi ni Congressman Terry Ridon na hindi pwedeng maging state witnesses ang mga diskaya dahil hindi sila ang least guilty. Ayon din sa DOJ, pwede lang silang makonsidera kung ibabalik nila ang perang iligal nilang nakuha. Lumabas sa mga pagdinig na umabot sa 20 billion pesos ang kinita ng mga kumpanya ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. Depensa naman ng kanilang kampo, sadyang malalaki lang ang mga proyektong nakukuha nila. Yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Sinuswerte lang siguro ang company. Nagbabalita mula sa frontline. Ngayon. Yun na nga mga bossing. So, again, para sa akin, ikulong, papanagutin sa pagnanakaw, ilitin lahat ng ari-arian, lahat ng mga pinagyabang nila, anuhin natin, kunin natin, pera ng taong bayan. Ako naniniwala ako, pera ng taong bayan. Pero dapat hindi lang sa kanila magtapos. Dapat malaman natin sino pa yung mga kasapakat nila sa DPWH, kasi hindi lang Bulacan yan, buong Pilipinas yan, yung DPWH, buong Pilipinas din yung mga proyekto nila. So kailangan malaman natin sino yung mga district engineer, regional engineers, yung mga kawatan. At the same time, yung mga politiko, yung importante na malaman natin kung sinong mga nagnakaw dyan. Kailangan yun yung masungkit talaga natin. At masusungkit lang natin yun kapag ikinanta na nila, ikinakanta na nila eh. Dapat nga mas lalo nating nilalambing yan. Pagkatapos nun, nakuha na natin gusto natin sa kanila, nakita na natin na talagang na pinpoint na lahat ng mga kasabwat nila, kung gusto nyo, i-gas chamber nyo na. O kaya, isilya electrical, lethal injection. Kung ano, kaya buhayin nyo yung death penalty para sa kanila lang. Pagkatapos, balik na ulit sa dati. Wala na ulit death penalty. Pwede naman ganun. Wala naman problema yun eh. Pero yung nagsasalita yung tao, sinisiraan nyo, pinipigilan nyo, anong ninyo, agenda ninyo, proteksyonan yung Kongreso. Nagtataka ako kay Vico, bakit parang pinoproteksyonan niya yung Kongreso?